tayo, mga mahal na kapatid. Ama namin Diyos, salamat po ng marami, Ama. Nakarating kaming malwalhati sa banal na sandaling ito ng aming pagsamba. Salamat po sa kabila ng aming abang kalagayan. Patuloy naming na isasagawa ang ganitong mga pagsamba na totoong napakahalaga sa buhay namin. Pananagutan namin ito habang kami nabubuhay. Salamat po sa tuwing kami nagkakatipon. Lagi ka naming nasusumpungan. Lagi mong ipinadarama sa amin ang iyong pag-ibig. Lagi mong isinusugo ang iyong banal na espiritu. Mula pa lamang sa panahon ng pag-aawitan namin. Salamat po. Hindi mo binibigo ang aming pag-asa. Palibasa'y nalalaman mo, Ama, itong hanap ng aming mga kaluluwa. Salamat po. Paging dapatin mo sana kaming muli sa iyong banal na harapan. Patawarin kami, Ama, sa aming mga sala. Pakilinis mong muli, Ama, ang aming puso at kaluluwa. Payagan mo po ng aming pagsamba, makapagdulot sa iyo ng ibayong kalwalhatian. Panginoong Hesus, salamat sa pag-alalay mo sa amin araw-araw. Sa panahon ng paghihina, pinalalakas po kami. Sa panahon ng kalumbayan, inaaliw mo kami. Sa panahon ng kaligaligan, tinatamlawan mo ang aming mga puso. Salamat, Panginoon, hanggang ngayon narito kami. Sapagkat ikaw ang laging namamagitan sa amin sa Ama. Panginoon, pakitanggapin mo kaming magkakapatid. Tanggapin mo ang aming mga pagpupuri. Sinasamba po namin ang iyong pangalan. Maawa kang muli kaming ipamagitan sa Ama at patuloy mong basbasan ang bawat isa sa amin. Ama, mamalagi kaming nakaugnay sa diwa't layunin ng pagsusugo mo sa mga huling araw. Mga aral na kanilang itinuro sa amin, muli naming sasariwain. Payagan mo po sanang patuloy na tanggapin namin buong pananalig. Magkaroon ng bisa sa buhay namin. Patuloy na magsilbing gabay at tanglaw namin sa paglalakbay hanggang sa kami makarating sa iyong piling. Tiwalang-tiwala po kami, Ama. Tinatanggap po kaming magkakapatid. Mamamalagi ka po sa piling namin hanggang sa matapos ang aming pagsamba. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Mga mahal na kapatid,
mula pa po sa panahon ng sugo, si kapatid na Felix Y. Manalo, hanggang sa panahon ng kapatid na Eranio Manalo. Ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay hinubog at sinanay sa pagsunod sa mga aral ng Diyos. Kaya nga, dinodoktrinahan pa lamang, tinuturo na po ang lahat ng mga doktrinang mahalagang maunawaan at sampalatayanan upang mabuhay na kasama ang Diyos at matanggap ang buhay na walang hanggan pagdating ng takdang araw. Hindi na po bago sa atin ang mga sakripisyo at mga pagtitiis na ating ginagawa sa paglilingkod sa Diyos. Sapagkat maliwanag po na ito itinuro din sa atin. Ano pat bilang mga lingkod ng Diyos sa mga huling araw, natutunan po natin na ipagpauna ang kalooban ng Diyos higit kanino man o sa anumang bagay at higit pa sa sariling kapakanan. Dahil dito, ang tingin po sa atin ng ibang mga tao ay mga panatiko raw tayo. Bueno, hindi po tayo panatiko, mga kapatid. Sapagkat ang panatiko ay ang mga taong sumusunod sa hindi nila nauunawaan o mga taong sumusunod kahit mali o masama. Sila ang panatiko. Hindi tayo gayon. Maliwanag po sa atin ang mga aral na ating sinusunod. Sapagkat malinaw na itinuro sa atin ang lahat. Ano po ang katunayan? Anong uring pagsunod ang hinahanap sa atin ng Diyos bilang mga lingkod niya? Ano po ang tagubilin ng Diyos sa mga lingkod niya noon pa sa pasimula? Deuteronomio 26:16. Ang sabi ng Biblia, inuutusan kayo ng Panginoon na inyong Diyos na sundin ninyong lahat ang utos at tuntuning ito. Anong uring pagsunod? Ang sabi po, sundin ninyo itong mabuti ng buong puso't kaluluwa. Kanino ito ipinatutungkol ng Diyos, mga kapatid? Sino po ang inaasa ng Diyos na sumunod sa kanyang mga kautusan ng buong puso't kaluluwa? Sa 17 hanggang 18, ang sabi ng Biblia, ang kanyang bayang hinirang. Sino po ba ang bayan ng Diyos sa mga huling araw na ito? Tayo na mga tunay na kaanib sa Iglesia ni Cristo. Hindi lamang ang mga kautusan ng Diyos ang ating susundin ng buong puso't kaluluwa, kundi ang sabi ng Biblia, at dapat ninyong sundin ang kanyang mga tuntunin. Masama po na sirain o lapastanganin kahit ang mga tuntunin ng Diyos sa loob ng Iglesia. Ipinatupad po ng sugo at ng kapatid na Eranio Manalo ang mga tuntunin ng Diyos, lalo na sa pananalapi, sa paglikom ng mga salapi, upang huwag pasukin ang Iglesia ng katiwalian o korupsyon. Kaya sa panahon po ng mga matuwid na namahala sa Iglesia ni Cristo, naghahari sa bayan ng Diyos ang katwiran at katarungan. Kung ano po ang kalooban ng Diyos, siyang natutupad. Lalo na sa buong bayan. Sa panahon ng sugo at ng KRD, walang puwang ang katiwalian, pagsisinungaling at pandaraya sa mga kapatid. Damang-dama ang pag-ibig at pagmamalasakitan. Hindi ang pagmamalupit. Hindi ang panggigipit at pang-aapi. Sapagkat tinupad at ipinatupad ng sugo at ng KRD ng buong higpit ang mga aral at tuntunin ng Diyos sa buong Iglesia. Pantay-pantay at walang kinikilingan. Ang buong Iglesia naman ay buong kababaang loob na napasasakop at sumusunod. Sapagkat nauunawa ang lubos na ang lahat ay
ng ipinatutupad nila'y pawang mga kalooban ng Diyos. Sabi ng KRD noon sa mga tagapangasiwa, nung sila'y nabubuhay pa, huwag ninyong konsintihin ang sinumang manggagawa o ministro. May tungkulin o kapatid na sumisira sa dangal ng iglesia sa di pagsunod sa mga aral at tuntunin ng Diyos. Ang sabi pa ng KRD noong pag-aalisin daw ng sugo ang mga nakasisira sa dangal ng iglesia, ang sabi raw ng sugo, kung hindi ko sila aalisin ay magagalit ang Diyos at hindi na makikialam ang Diyos sa iglesia. Tingnan ninyo ang nangyayari ngayon sa iglesia, mga kapatid. Paano natin masusunod o matutupad ang mga kautusan ng Diyos ng buong puso't kaluluwa? Deuteronomio 12:32. Sabi mismo ng Diyos, kung anong bagay ang iniuutos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa. Huwag mong dadagdagan, ni babawasan. Kaya ang tunay na ministro na nagpapatupad ng mga aral at tuntunin ng Diyos ay hindi kailanman magsisinungaling o manlilinlang sa mga kapatid. Hindi po sila magdaragdag o magbabawas sa ipinasasabi ng Diyos o ipinagagawa. Hindi sila gagawa ng gimmick. Lalo't labag sa aral at tuntunin ng Diyos. Bakit ganito kahigpit ang tagumpili ng Diyos? Lalo sa mga ministrong nagpapatupad ng kanyang mga kautusan na kung anong bagay ang iniutos ko sa iyo ay siya mong isasagawa. Huwag mong dadagdagan, ni babawasan. Bakit? Para nga huwag pasukin ng katiwalian o korupsyon ang bayan ng Diyos. At huwag ding makapaghari sa mga namumuno ang kawalang katarungan, pang-aapi at panggigipit. Chain reaction kasi yan, mga kapatid. Kapag may katiwalian na, papasok na ang panggigipit, ang bribery o panunuhol, at kasama pa ang pagsisinungaling at pandaraya para pagtakpan ang katiwalian. Sa panig nating mga kapatid, patuloy po tayong magpakatalino. Huwag masayang ang ginawa nating paninindigan sa katwiran. Sundin po nating lagi kung ano lamang ang iniutos ng Diyos. Kapag hindi na kalooban ng Diyos ang ipinatutupad, manapay sariling kalooban na lamang ng ministro, huwag nating susundin. Manindigan tayo sa kung ano lamang ang mga utos ng Diyos, lalo na kung alam nating mali at masama. Ang tunay na iglesia ni Kristo ay hindi susunod. Huwag tayong umanay sa mga iglesia ni Kristo na panatiko, sapagkat sumusunod kahit mali at masama. Opo, talagang may mga iglesia ni Kristo panatiko. Pero sa kabuuan, ang iglesia ni Kristo hindi dapat panatiko eh. Sabi nga sa atin sa unahan kanina sa pagsisimula, kaya nga tayo dinoktrinahan eh. Kaya ipinaunawa sa atin ng mga aral ng Diyos. Pagkatapos, kailangan pahayag natin tayo sumasampalataya, nauunawaan natin at sinasampalatayanan. Talagang tinitiyak, tanggap nating aral ng Diyos yung ating susundin. Kaya kapag ating sinunod, hindi tayo panatiko. Kailan magiging panatiko ang sinumang kapatid? Kapag ang kanyang susundin o ipinagagawa sa kanya at sinunod niya, alam niyang mali at masama. Huwag tayong susunod. Huwag tayong papayag na maging iglesia ni Kristo tayong panatiko. Ang tunay na iglesia ni Kristo, hindi panatiko. Ang pagsunod natin sa loob ng iglesia, pagsunod sa mga aral ng Diyos, na ating naunawaan at sinasampalatayanan. Pumapayag ba ang Diyos na mamili tayo kung ano lamang ang ating susundin? 12:32, ang sabi ng Biblia, sundin ninyong mabuti ang lahat ng iniutos ko sa inyo. Napansin ba niyo?
Sundin ninyong mabuti ang lahat ng itus ko. Kapag sinabing lahat, ibig sabihin, wala tayong hindi susundin. Obligado tayo na sundin mabuti lahat o bawat utos ng Diyos. Ito po ang tinatawag na lubos at laging pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. Ito po ang hinahanap ng Diyos sa atin bilang mga lingkod niya. Paano pinatutunayan ng mga lingkod ng Diyos ang kanilang lubos at laging pagsunod? Sa Marcos 10:28, ang sabi ni Apostol Pedro, iniwan namin ang lahat at nagsisunod sa iyo. Ano-ano ba yung iniwan ng mga apostol alang-alang sa pagsunod sa Diyos at kay Kristo? Yung kanilang sariling pamilya, iniwan nila. Yung sariling kapakanan nila, iniwan nila. Kaya nga, sabi, iniwan namin ang lahat. Mga kapatid, hindi nga ba't ganito rin natin pinatunayan ang ating pagsunod sa Diyos? Ang marami sa ating saktulang iniwan at itinakwil ng mga kapatid at mga mahal natin sa buhay dahil sa ating paninindigan sa katwiran. Pero hindi natin inalintana. Bakit? Sapagkat mas mahalaga po sa atin na masunod natin ang mga utos ng Diyos kaysa bigyang lugod ang tao. Susundin mo yung tao, masisiyahan yung tao, magagalit naman sa iyo ang Diyos sapagkat hindi mo sinunod yung aral ng Diyos. Ang sinunod mo ay yung sinabi ng tao. Ang iba'y iniwan ng sariling kapakanan. Sinakripisyo ang trabaho, negosyo, nagtago ng ibang bayan sapagkat pinagbabantaan ng buhay. May mga anak din na isinakripisyo pati ang kanilang pag-aaral at ang kanilang kinabukasan. At inilagak na lamang sa kamay ng Diyos ang kanilang buhay. Ganito po talaga mga kapatid, ang mga tunay na kaanib sa Iglesia ni Cristo, nakahandang iwan ang lahat ng bagay alang-alang sa pagsunod sa Diyos. Kawawa ba tayo? Kawawa ba tayo dahil sa ating sinapit? Bunga ng ating paninindigan sa katwiran. Malulugi ba ang mga lingkod ng Diyos na lubos na sumusunod sa Kanya? Hindi. Sa bilang 32 hanggang 12, mga kapatid, yan ay magkaibang pasya ng Diyos sa mga lingkod niyang sumusunod na lubos at hindi lubos na sumusunod. Sa mga talatang yan, ipinakikita ng Diyos yung dalawang uri ng mga tao niya na kabilang sa kanyang bayan. Yung sumusunod na lubos, at yung hindi lubos na sumusunod. Ano pasya ng Diyos sa mga hindi lubos na sumusunod sa Diyos? Ayon sa talata, ayon mismo sa Diyos, hindi sila makapapasok. Hindi sila makapapasok sa lupang pangako. Alin yung lupang pangako? Sa bayang banal. Sa kabilang dako, ano naman ang pasya ng Diyos sa mga sumusunod na lubos sa Kanya? Ayon sa Biblia, sila lamang ang makapapasok sa lupang pangako o sa bayang banal. Sa makatwid, hindi totoong kawawa tayo. Maaring yan po ang tingin ng mga tao. Maging ng mga kapatid na nagtakwil sa atin. Sa pananaw nila, kawawa tayo dahil sa ating mga sinapit na mga pang-apit, panggigipit, sabi pa nga nila, pang-uupat. Wala na raw tayong Diyos, kaya kawawa daw tayo. Ano ang kanilang nalimutan, mga kapatid? Na sa pagsunod sa mga kalooban ng Diyos, ang mga tunay na Iglesia ni Cristo ay talagang kailangang magtiis ng mga kapigatian at mga pag-uusig tulad ng ating nararanasan ngayon bago makapasok sa bayang banal. Subalit pagdating ng Panginoong Jesucristo, tayo naman ang maluwag na papapasukin sa kaharian ng Diyos. Sa pagmakatwid, mga kapatid, ang ating pag-asa ay hindi sa buhay na ito,
kundi sa kalwalhatiang mahayag sa atin. Paano sa buhay na ito? Pababayaan po ba tayo ng Diyos? Ano po ang pangako ng Diyos habang naglalakbay pa tayo sa daigdig na ito na nasa ilalim ng sumpa ng Diyos? Kung mamamalagi tayo sa lubos na pagsunod sa Kanya, pababayaan ba tayo ng Diyos? Ano ang pangako ng Diyos sa mga laging nagbubulay sa mga kautusan ng Diyos upang tuparin o sundin? Sa Josue 1:8 ang sabi ng Biblia, maging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Sa makatuwid, sa gitna ng matinding krisis sa mundo, mga kapatid, walang dapat ipag-alala ang mga tunay na iglesia ni Kristong naninindigan sa lubos na pagsunod sa Diyos. Sapagkat hindi tayo magkukulang ng ating pangangailangan, lalo na ng kailangan nating pagkain. Sa panig naman ng mga kabataang nagsasakripisyo at iniwan ang kapakanan ng kanilang kinabukasan dahil sa pagsunod sa Diyos. Hindi rin kayo dapat mabahala kung ano na ang inyong magiging kinabukasan sapagkat nangako ang Diyos na kayo magtatagumpay sa inyong pamumuhay. Sa mga anak lamang ba nangako ang Diyos ng kanyang pagpapala? Hindi. Sino pang tiyak na tatanggap ng pagpapala ng Diyos na nakalaan sa mga tapat na sumusunod? Ang sabi sa Deuteronomio 5:29, sana'y palagi nila akong igalang at sundin ang aking mga utos para maging mabuti ang kalagayan nila at ng kanilang mga salinlahi magpakailanman. Hindi lamang sa mga anak tatagos ang pagpapala ng Diyos, kundi hanggang sa mga salinlahi magpakailanman. Ano lamang ang dapat ipangako natin sa Diyos? Na sana'y siyang maging hangarin natin sa ating buhay. Na lagi nating igalang at sundin ang kanyang mga kautusan. Sapagkat yan ang hinahanap ng Diyos. Yan ang inaasahan niya sa atin bilang bayan niya sa mga huling araw. Sana'y palagi nila akong igalang at sundin ang aking mga utos. Yan sana ang lagi nating isama sa panalangin. Hindi lamang ang ating hinihiling sa ating mga panalangin ay ang ating pangangailangan, kundi pangunahin na dapat nating hinihiling sa Diyos na magawa natin ang pagsunod sa kanyang mga kautusan. Patupad naman sa atin ang kanyang mga pangako. Mga magulang, sa gitna po ng maligalig at masalimuot na kalagayan ng pamumuhay sa daigdig, sino sa inyo ang naghahangad na maging mabuti ang kalagayan ninyo at ng inyong mga anak at hanggang sa kaapu-apuhan? Mangako tayo sa Diyos na may pagsumpa. Igagalang natin at susundin ang Diyos magpakailanman. Mga anak, mga kabataan, sino sa inyo naghahangad na masumpungan ang mabuting kapalaran, ang kinabukasan hinahangad ninyo sa inyong buhay, sa kabila ng inyong pinagdaraanan sa buhay na ito? Pinagpapanata ninyo sa Ama, nangako ang Diyos sa atin. Hindi niya tayo bibiguin kung igagalang natin at susundin ang kanyang mga kautusan. Ipangako ninyo sa Diyos. Yan ang gagawin ninyo sa inyong buong buhay. Saan man kayo makarating, gamitin ninyong gabay at tanglaw ang mga aral ng Diyos para anuman ang hinahanap ninyo sa buhay na ito, masumpungan ninyo
Ano man ang pinapangarap ninyo ay maabot ninyo at maipagtagumpay. Sapagkat ang Diyos ang tumutulong sa inyo, sapagkat ginagalang ninyo ang Diyos, sapagkat sinusunod ninyo ang Diyos. Mas masanawa ng Ama, ang mga magulang, na lalo pa tayong palakasin ng banal na Espiritu upang maisakatuparan natin ang hinihingi sa atin ng Diyos. Pagpalain nawa ng Diyos ang mga anak na maging kadiwa ng mga tapat na magulang sa pagsunod sa Diyos. Tumayo kayo mga kapatid at tayo mananalangin. Ama na aming Diyos, salamat po ng marami sa iyo sa pamamagitan ng iyong mga payo, sa pamamagitan ng iyong mga salita. Pinalalakas mo kami. Inaaliw mo kami sa aming mga kanumbayan. Damang-dama namin sa pagsambang ito ang iyong pagmamahal. Kung paano kami mapapabuti sa buhay na ito. Kung paano namin mararating ang malwalhating buhay sa piling mo. Albatin mo, Ama, kung anong aming pinakikipagbaka, kung anong aming pinagdaraanan araw-araw. Salamat po. Ginagabayan mo kami sa pamamagitan ng iyong mga aral. Salamat, binigyan mo kami ng karapatan. Tinawag mo kami sa bayan mo sa mga huling araw. Ipinaunawa mo sa amin ang iyong mga kalooban. Ngayon, pinagtitibay namin ang aming pangako sa iyo. Igagalang ka namin, aming Ama. Ang mga magulang kasama ang aming mga anak. Magkakaisa ang aming mga puso at diwa. Lubos na susunod po kami sa lahat ng iyong mga kautusan. Ikaw ang bibigyan namin ng kaluguran. Ikaw ang bibigyan namin ng kalwalhatian sa pamamagitan ng aming pagsunod sa iyo. Ano man ang dumating sa mundo, ano man ang aming maranasan pa, nakahanda pa kaming magtiis. Huwag mo lamang kaming pababayaan. Titiisin namin ang lahat. Masunod ka lang namin, aming Ama. Pero pagka kami nahihirapan, pagka dumating ang sandali na hindi namin kaya, at kami ay tumawag sa iyo. O Ama, tingkit mo kaagad ang aming mga panalangin. Agad mong iabot tayong mapagpalang kamay. Muli mo kaming palakasin. Kaya sa aming mga pagsamba, samantala namin lagi. Dahil higit sa iyong pasmasan kami. Lagi mo kaming palakasin. Lagi mong bigyan kami ng kasiglahan sa aming pagkataong loob para lahat ng nararanasan namin
ay masapawan ng kaligayahan at kaaliwan. Malimutan namin ang pinagdaraanan namin. Ang mapakabigyan namin ng pagpapahalaga sa buhay ay ang kalwalhatiang sa amin. Kapalit ng aming mga pagtitiis at mga sakripisyo. Kaunting panahon na lang sa nasampalataya kami. Kaunting panahon na lang. Malapit na araw ng aming kaligtasan. Darating na ang Panginoong Yesus. Kukunin na niya kami. Huwag mo kami iwan, mamamawa ka ng aming mga anak. Kung sakali wag maiwan ang mga magulang, wag mo pababayaan ang aming mga anak. Tulungan mo sila kahit wala na kami. Baka manindigan silang matatag sa pagsunod sa iyo. Ano man ang mangyayari sa kanilang buhay, huwag silang iiwalay sa iyo. Sa iyo sila lagi tumakbo. Ikaw ang naging kandungan ng kanilang buhay. Tulungan mo kami, magsama-sama kaming lahat sa bayang panahon. Panginoong Yesus, ipamagitan kami sa Ama. Huwag mo kami bibitiwan, Panginoon. Panalayan mo po kami at pangunahan sa paglalakbay. Huwag kang papayag may maiwan sa daan ng paglalakbay. Tulungan mo kaming lahat makasalubong sa iyong pagbabalik. Isama mo po kaming lahat sa kaligtasan. Ama, pagalingin mo mga may sakit, lalo na kapatid na Teddy. Bigyan mo pa ng buhay at lakas. Mga nasa kulungan, palayain mo na sana sila. Makapiling na po nilang kani-kanyang pamilya. Ama, lubos ang aming pananalig. Narinig mo ang aming mga pananalangin. Minsan pa'y binaspasan po kaming magkakapatid. Magpapatuloy kami sa paglalakbay. Lubos na umaasang ikaw pa rin, Ama, ang aming kasama. At kailanman ay hindi po kami pababayaan. Pagkalang po namin hinihiling ang lahat sa pangalan po